Yo! Welcome back nga pala sa ating channel at alam nyo na, isa na namang episode ng Round by Round. At ngayong araw ang gagawa natin ng video reaction ay isa sa pinaka or I guess masabi kong pinaka darkest battle sa flip top history, no. And yun, bago tayo magsimula, paalala lang sa mga nanonood, hindi ito para sa bata. And kung kayo man nanonood at may bata sa paligid, sana malayo kayo or gabay nyo lang sila kasi hindi talaga para sa bata itong mga maririnig nyo sa laban na to. And yon, with that being said, yung battle na to is EJ Power versus Shei na ginanap again nung Ahon 15 day 1 sa yung main event. So bago tayo pumunta sa video, gusto ko muna magpasalamat sa mga patuloy na nanonood sa ating reaction video, sa mga bagong subscribers and sa mga nagko-comment ng mga request nila na battle. And antay-antay lang guys, gagawa natin ang schedule. And sa ngayon, pinapokus ko muna yung mga battles ng Ahon 15. Then the rest, lahat ng masusunod na upload is yung, yung mga bago-bago or yung mga requested na. So, yon, punta na tayo sa video. Shoutout si EJ Power, Shei, dalawang kulot. Nanalo ng coin toss si Shei! Piliin mo na si EJ Power! Tig-2 minuto, dapat! Pero pakinggan natin to. Tig-3 minuto, dapat! Shei nga pala to, so medyo mahaba-haba tong battle to. Pero yon, round 1 ni Shei, round 1 pinili ni Shane mauna si EJ Power, so let's go. Pakinggan natin to, unang banat, Ahon 15 Day 1, EJ Power. Arik! Ba't ang baho? Nakakasulasok! Kaya pala, may taga-PSP na nakapasok. Yung pakawala ni Hasbulo, naghahanap na naman ng instant fame. Pwes saksihan niyo ako kung paano ko i-bodybag tong outsider gamit flip-top game! Yun yung medyo talaga pagka halos lahat naman ng MC na bumatal sa PSP. So ayun yung mga karaniwang angle sa matatanggap nila. So ayun, alam naman natin si Shei isa sa mga yon, lumabas siya sa mga tiramayaman, no. Pero so yun yung agad yung panimula ni EJ Power, no. So okay, goods yung panimula niya doon. Oo, alam ko. Nalaglag ako sa may hagdanan. Kaso bitin sa akin yung 3 laban, gusto ko pang manlapastangan. At dahil di ako nagkampiyon sa unang beses na pagsalang, tung 2x2 at isa buhay champ na lang ang aking tatapak-tapakan! Teka, 2x2 at isa buhay champ pala ang aking kakalabanin? Gantong match-up yung gusto ko walang mawawala sa akin. Pero No pressure no. Tayo na, syempre kalaban mo isa buhay champion tsaka 2x2 champion. Syempre mas yung pressure nasa kanila kasi kailangan lang patunayan yung pagiging champion nila. Samantalang pag ikaw wala kang hindi ka champion or walang pressure sa iyo, less pressure kumbaga. Pero syempre iba pa rin kapag heavyweight yung kalaban mo, so kailangan mo pa rin ng matinding yan, paghahanda talaga, bukpukan to. sige, ikaw na 2x2 at isa buhay champ. If you say so, pero pag tinalo kita ngayon, magsama kayo ni M-Site sa loob ng resume ko. Bakit? Ano pa bang may pagmamalaki mo dito? Nakabilang ka sa top 1 tsaka top 2 na most viewed na video? Ano nga ulit yun? Yung isa, extra ka sa 2x2, tapos yung isa, bodybag ka ay sinyo. At kung usapang TF naman, wag na wag ka sa akin magyayabang. Ika'y imposibleng lumamang. And just to rub it in, 2 laban mo sa PSP, plain ticket ko pa lang. 6 na taon kang nahinto at hindi naramdaman presensya. 6 na taon kang nahinto at hindi naramdaman presensya. Maraming nag-abang sa'yo sa ligang to, pero winalambahala yung eksena at nagbukas ulit siya ng pinto at nagbalik para lang sa pera. Tama ngang hindi kinakalawang ang ginto, pero nasasanla at nabebenta.
Aba, grabe, okay din. TF daw dodoblehin. Royalty sa bulletin, may bonus cash pa on the scene. Agad-agad pumirma ng kontrata dahil sa malaking offering. Kaya anong alagad ng sining? Ulul, accessory ka sa money laundering. Kunyari, walang alam mo. So ano yon? Yung labas niya parang white lies. Yung binayad naman sa kanya, putya, mas malaki pa dun sa grand prize. Kaya wag kang umaasta na bida. Kabilang ka sa mga bad guys para lang tong laban mo ay balakid. Binabakapan ka lang ng franchise. Kasi real talk. So yun yung pinapunto agad dito ni EJ, no, yung about sa PSP nga. Ewan ko yung about issue doon na kung ano, tawag na money laundering, ano. Wala akong alam dyan, so hindi ko siya kayang explain or what not. Pero yun yung parang ginamit niya na angle nga na mas malaki pa daw yung TF ni Shay kaysa doon sa grand prize ng Matira Mayaman. So parang yun nga. And alam naman natin na sa PSP, laging kung sino nanalo, laging may bonus na cash. Either 30k or 50k, ganun. So yun yung napiling angle din ni EJ sa round 1. Tuloy natin. Isabuhay 2024 dapat yan sasali. Pero mas pinili niya yung Matira Mayaman. Kaya si Arik nag-focus na lang sa mga bago na pagkakakitaan. Kaso inatsyapwera ka na nila. Pagkatapos kang pakinabangan at ang masakit, nagbalik ka sa flip-top kung kailan di ka na kailangan. Kaya tanggapin mo na lamang ang katotohanang malungkot na tinalikuran ka na ng kumpare mo kasi mas masikip tumbong ni Mot. Pero may backup plan siya. Parang call out din kay Mot yun, ah. Actually, maraming nagko-call out din kay Mot. Lalo na nag-champion siya sa flip top, tapos siya rin yung nag-champion sa PSP, no. So maraming gustong lumaban kay Mot. So isa dun si EJ Power. Alam niyo kung ano? Call Enigma. Dating walang nire-repin, biglang naging 187 kasi nga, Boss Balita. Bigla-bigla kang babalik dito. Putang na, nakakadire. Lumayas ka sa pamamahay ko dahil dito, tunay lamang ang nananatili. Squatter ka na vulture, di ka nagmamatter pa sa new school. Ngayon nagkakatotoo na yung sinabi ni Balakid pagkat sinusuka ka na lamang ng rappers of the future. Lampas dekada ka nang bumabatel, punching bag ka pa rin ng liga. Buhay na patunay na hindi lahat ng nabubugbog sa umpisa nagiging bida. Nakita mo yung picture natin na in-upload mo? Hindi ka ba nababahala? Senyales na yan kung bakit tayo pinagtagpo ng tadhana na yung rango mo sa battle rap, bumababa na ng bumababa at umabot ka na sa punto na tinatapat ka na lang sa mga dati mong tagahanga. At kung pepersonalin mo ko gamit mga As noon, kasi yun nga, nakita ko rin yung post na yun ni Sensei Shay, you know, yung picture, throwback picture na ni EJ Power na yung time na yun parang fanboy pa ni Shay, si EJ Power nagpa-picture. So yun yung magic sa mundo ng hip-hop na parang ngayon pwede kang fan ka, pwedeng in the near future or after ilang years, kung talagang gusto mong bumattle, may chance ka talaga na makalaban mo yung mga idol mo. Yun yung magandang rival, yung fan tsaka yung idol talaga. So parang yun, ito yung maganto yung matchup na yun. So talagang halata naman na pinaghandaan talaga din siya ni EJ Power ng matindi. Tuloy natin. corning sulat mo, wala kang mapapala sa akin, boy. Napaka-boring ng buhay ko. Kasi magaling daw to mang clown. Galawan niya pang 1980s. Pues pag ako ng clown, galawan ko pang John Wayne Gacy. Idamay mo na lahat, pati yung babae ko na baby. Tandaan mong mas nagiging tarantado si Eminem kapag nadadamay na si Hailey. Sa sobrang itim ng aking budhe, yung sayo mamumuti. Mas kupal pa ako sa pasaherong hindi nagbayad tapos nang hingi pa ng sukli. Kaya kung usapang dark humor lang, hindi uubra yung pang bonjing mong dating dahil mas pangit pa yung gagawin ko sa'yo kaysa sa anak ni Bossing at Pauline. Dito na nagsisimula yung grabe
Ito yung ano eh, bigla nakakagulat talaga tong ano na to. Tong mga sumunod na barad to ni EJ. Actually, hindi lang naman siya dyan. Pero dito nagsimula yun. Grabe. Inang comparison niya. Tuloy natin. Ganyan lang kumana ng mga tonong pangsadista. Pag tumodo malagim at pag kumombo mas mabisa. Pinakita ko lang na madaling sabayan yung pangwalang modo mo natira. Ngayong pinalagan kita sa kakupalan, sabayan mo ko sa karisma. So yun, kumbaga yun yung parang pahagi, ano niya, pa-start niya na yun. Pero dun din niya tinapos yung round 1 niya. So, round 1 ni EJ, so malakas sa umpisa niya. So magaganda rin yung mga angles na pinili niya nga about sa PSP and all. And yung sa style ni Shay na clowning. And yun nga, yung pangdadamay-damay din. And so parang ano na siya doon, sneak peek na siya ng pwede niyang gawin. Dahil sabi nga niya, sinabayan niya si Shay sa pangkukupal eh. So, hinamon niya na sabayan sa charisma naman. So, pakinggan natin yung round 1 ni Shay. Hello? Hello, is this Mrs. Calimero? Francisco? Yes po. This is from Emma's. Taga-PSP daw ako. Gaga ka ba? Teritoryo ko kung nasan nakatapak ang aking paa. At tatapak-tapakan ko lang ang etchas na to. Sa katunayan, taga-flip-top ako. Tignan niyo yung medyas na to. Naka-flip top socks si Shay. Gag. Panis. Tsaka nagyayabang dahil mahal yung ticket. Matikas ka na yan. Gago buong net worth mo. Kwintas ko pa lang. Woo! Tangina. Yung round 1 niyabangan ni EJ Shay na dalawang bata lang daw ni Shay sa PSP is clean ticket pa lang niya. Ngayon, ang rebat naman ni Shay, buong net worth ni EJ Power, kwintas niya pa lang. Damn! Grabe, nilabas ang kapalo. Siguro tansya ko rito mga ano to eh. Magkano kaya to? Walang iya. Siguro mamahina kalahating milyon dito eh. Grabe. Grabe nag-flex. Reimburse ko na lang ticket neto. I-Gcash ko na lang. At ganun nag-rebat. Ina mo, Gcash ko na lang par. Reimburse mo na. Tangina. Damn. Tuloy natin. Attention! My name is Drill Sergeant Christopher Janong Kiko at kasama natin dito si Private EJ Florentino. Ngayong gabi, ituturo namin sa inyo ang 7 core values ng US Army ayon sa Army Doctrine Publication 622. Ito ay loyalty, duty, respect, selfless service, honor, integrity, at personal courage. At Ang ganda rin nung napili ni Shay kasi since US Army nga si EJ Power. So, yun yung ginamit niyang angle, no? So, core values naman ng US Army ang ginamit niya rito. Tuloy natin. para maging malinaw para sa inyo, gamitin nating halimbawa ang putang inang to. Ahon! Game? Anong game? Wala kayo sa PisoNet, hindi tayo naglalaro. Magmula ngayon, pag meron akong tinanong, ang iisa lang ang sagot, kundi, Sir, yes, sir. Do you understand? Sir, yes, sir. Tang-inang yan. Alala ko naman yung moment na yung grabe. Para kami nasa C80s. Sir, yes, sir. Pero, goods yun. Goods yung panimula. So, tuloy natin. Okay, simulan na natin. Loyalty.
Siguro naman dahil kay Romano, lahat tayo dito ay alam na nakapunta to sa US kasi yung nanay nagsipilyo ng longganisa ng AFAM. Sinuko ang bataan para makaangat. Yun lang kasi ang paraang nalalaman. Kaya nga, humor nito'y dark kasi hindi bright yung ilaw ng tahanan. Huwag na rin natin tanungin kung US o Pinas para alamin kung may loyalty ba yan. Kasi, matik naman. At kapag ang loyalty kasi absolute, ito'y walang kondisyon o hangganan. The moment na ito'y maging questionable, matagal nang wala yan. Isa kang Pinoy. Tinawag yung sariling Captain America. Kailangan ko pa ba i-bring up yung Civil War para lang mas magets nyo pa? Bayan o sarili? Tanong ni General Luna. Kung tingin nyo bayan sagot niyan, ay wala nang duda na isa kang tanga parang stepdad niyang naniwala sa pag-ibig ng isang puta! Ito na yung mga alam naman natin si Shay talaga, yan talaga yung ano niya eh. Kumbaga arsenal niya sa battle na talagang clowning and yun. Grabe yung ano din, syempre damay-dami din talaga pero in a creative way pa din. So na-incorporate niya dun sa pagiging US Army ni EJ. So yun, tingin natin. Next, duty. The army is the face of the nation abroad. Duty nila ang maging role model pag nasa malayo. Kaso ito, sinabi ba naman kay GL, baka protektahan pa kita. As if hindi yun ang nature ng kanyang trabaho. Ang malala pa, sabi niya, pag ako nagka-PTSD, papatayin kita, sabi kay GL at Romano. Gago, dun pa lang sa dalawang yon nag-fail ka na sa duty mo, tarantado. Kasi instead of wearing the uniform to provide a sense of security sa mga tao, ginagamit yung uniform para itago mga insecurities ni Gago. Kaso kahit na i-camouflage mo pa, pati brief mo, pati sando, kitang-kita pa rin namin na all of it is just false sense of bravado kasi laging sinasabi dahil siya'y sundalo, kaya kanyang ilagay sa hukay. Private Florentino! Di yan ginagawa ng mga sundalo na tunay! Kasi yung mga legit, alam yung totoong purpose ng training nila at yun ay hindi pumatay kundi maging malakas para pigilan ang pagkawala ng buhay. Amen? Anong amen? Gusto niyo ba maaga ma-meet si God? Diba? Speaking of nawalan ng buhay, wala tong respect sa nawalan ng buhay. Yung bagyong Yolanda, ginawa niyang katatawanan. Para lang ang kanyang dark humor ay mapangatawanan. Wala daw sinabi yung bagyong yun sa snow. Sus, yung snow nyo, malamig lang naman. Yung bagyong yun, nag-iwan ng malalamig na bangkay sa daan. Ano, porket natawa yung crowd? Kala mo, panalo. Tanga, natawa sila sa iyong pagiging desperado. Para sa isa buhay yung kumuha ng buhay ng di mabilang na tao, ginawa niya ng joke. Ang malala doon, ginawa niya yung bilang sundalo. EJ, may choice tayo. Kung gusto mong sabihin, instead of saying, my bar's so sick like Chris Aquino, pwede mo naman sabihin, my bar's so sick like Neo. Buti sana kung battle rapper ka lang. Damay mo kahit sino, kaso hindi, EJ. Sundalo ka din. Kailangan mo mas maging sensitibo. Ikaw mismo dapat alam na may mga bagay na hindi mo dapat ginagawang biro tulad ng isang trahedya. What more pa yung pumatay sa iyong kapwa Pilipino. Pero unfair na siguro na yung respeto mo ay hilingin ko para sa Pinas. Kasi matagal na nga namang wala yung loyalty mo dito. Kasi ang loyalty mo ay sa sarili lamang. Kaya ang selfless service wala sa bokabularyo ni Mr. Private Florentino. Kasi ang loyalty mo sa sarili lamang. Ang selfless service wala sa bokabularyo ni Mr. Florentino. Siya mismo nagsabi kay Tiny na kaya siya nag-army ay para sa visa at benepisyo at kundi dahil sa backer niyang stepdad, hindi siya malilista sa serbisyo. Pero okay lang naman yun. Kaso reminder lang iho, wag mo yang iyayabang dito. Kasi wala kang K, hindi ka self-made, produkto ka lang ng nepotismo.
At next ay honor. Tang ina, ano na, 5 minutes 33 seconds na, oh. So, minus 52 seconds. So, let's say 4 minutes something. Pero, may ilan pang babanggitin. Pero, good sana yung, goods yung ano niya, yung angle na napili ni Shay, yung ano, kung paano niya i-explain bawat core values. Yun nga lang, may mga konting stutter siya, nawawala siya sa linya, and medyo yun yung nakakasira dun sa whole concept niya or sa mismong performance. Pero minor lang naman kasi nababalik naman niya kaagad. So, yun, tuloy natin. Last na. Next ay honor. Meron lang ako tanong. Bukod sa dishonorable acts na nabanggit ko kanina, may honor ba ang isang taong puro kasinungalingan yung linya? Kasi ang next ay integrity. Ito'y pagiging honest kahit walang nakakakita. Si EJ, porket alam niyang may barrier na wika at hindi aabot sa US Army ang kanyang mga peking pabida, ginagawang circus yung flip-top, binabarbers yung liga. Sa sobrang barbero nito, naging gupit G-clown si Enigma. Kasi di ba, sabi niya meron siyang PTSD sa mga kwento? Talaga? May PTSD ka? Sabi na ito kay Batas, 10:55 sa interview ni Batas. Sabi niya, kinonfirm niya yon habang tumatawa. So saan ka nagka-PTSD? Sa pag-jogging sa umaga? Ako, may gera ng naranasan sa lugar pa nila nakipagbakbakan para mga battle MCing tulad mo'y patuloy ma-enjoy ang kalayaan. EJ, yung EJK, kinundin ako sa Davao ng harap-harapan. Ironic na ikaw yung sundalo pero ako pa yung may pinaglalaban. At pag ako nagka-PTSD, damay lahat, pati kinabukasan mo. EJ, yung mga officers mo sa army, susulatan ko. At dahil mainit sa immigrant sa presidente nila, magtutweet din ako ng marami tapos itatag ko si Donald Trump sa bawat isa. Kasi hindi ako andito para patunayang ang estilo ko ang mas mabisa. EJ, andito lang ako para tanggalan ka ng visa. Para pareho na tayo nagbabalik. Ako nga lang sa battle rap. Ikaw, balik ka na sa Pinas next year, EJ. Kabayan, welcome back. At, may personal courage pa pala. Pero ayaw ko mag-overtime sa labang to. Ayaw ko mag-overtime sa labo na to. Ironic, no? Pero well, expected naman niya kasi Shay talaga yan. Wala nang dude. Ano yan? Kumbaga, norm na. Tuloy natin, last na. So mamaya na lang, pag pinersonal na kita, tignan natin hanggang saan yung tapang mo. Okay, so yun nga pala ender niya. So yun, round 1 Shay, umikot siya sa, maganda yung panimula niya, yung mga rebuttals niya. Solid, pumasok talaga yung mga rebuttals siya sa mga binanggit ni EJ round 1. And yung round 1 niya, concept niya is yung, ginamit niya yung military core values ng US Army. So, inisa-isa niya yun and na-incorporate niya yun sa sulat niya, which is direkta pa rin kay EJ, no? So, yun nga lang, medyo may mga minor lang na stutters and yun nga yun, nawawala siya pero naibabalik naman niya. So, para sa akin, round 1, ibibigay ko to ng gahibla kay EJ Power. So, ano lang to, based lang sa linis ng performance sa round na. Pero parehas malakas yung round sila. So, yun, gahibla lang. So, kay EJ Power round 1. So, punta tayo sa round 2. Yo! Puro military bars. Tang-ina, ang dami-dami. Kung mahal mo talaga yung bansa, ba't hindi ka mag-sign up sa Philippine Army? Tang-ina, inaasar pa yung nanay ko. Meron daw AFAM. Di ba? Kanudin yung jowa ng nanay ni Ann.
Kala mo, ginamit na sa akin yan ni Romano. Kala mo sa anggulong yan, ako'y matutupi. Kung ako sa inyo, mag-jamming ka, nanay ko, tsaka nanay ni Ann, total pare-parehas kayong mahilig sa puti. Sobrang haba mo mag-rounds! Kaya yung judges, binibigyan ka lagi ng deduction. Ako, nagmumukha lang mahaba yung rounds ko dahil sa tagal ng crowd reaction. Pero sige, pagbibigyan kita dyan sa trip mong pahabaan. Tatagalan ko pa ng tatagalan hanggang tong matandang tagahawak ng mic mamatay na pagtapos natin maglaban. Tagalan nyo pa! Tagalan nyo pa! Tagalan nyo pa! Ay pa! Gago si Kuya Facundo. Putang ina, ginali ni EJ Power, gag. Pero sa mga hindi nakakakilala sa inyo guys, si Kuya Facundo, sobrang solid niyan. Sobrang bait, sobrang sipag din. Actually, hindi lang sa flip top ko siya nakikita. There are times na meron akong inatinan one time, may inatinan akong event ni Honda. Honda convention siya. Dito lang, last year lang, November. And na-surprise ako kasi habang naglalakad kami papunta dun sa pila, nakasabay ko si Kuya Facundo. Sabi ko, oh, anong ginagawa mo rito? Sabi niya, may mga sideline daw siya lalo pag walang, pag walang event. So, kumbaga, kinukuha rin sila ng ibang mga event organizers din. So, sobrang solid yun ni Kuya Facundo. So, shoutout sa iyo, Kuya Facundo. So, yun, gano'n si EJ yung po. Tuloy natin. Tapos na. Sino nakarinig na nung bago nitong kanta? Yung All In. Oh, wow. Matanong ko lang, anong feeling na may bago ang release tapos ini-intro sa laban mo, kanta ni Don Pau? Pangil sa pangil, kakasaka ba sa bawat laban? Pero eto na pala yung tumalo sa hari ng tugma sa battle rap. Tinalo mo si Looney sa 2-on-2 tsaka sa 1-on-1. So fucking what? Ngayon, ikaw naman ang aking tatanungin, Shay. Anong feeling na tumalo ka ng average MC? Gago talaga niya ng kupal. Kupal talaga dito ni EJ. Putang ina, tinawag mo si Looney average MC. Sakto kasi nandiyan si Idol Lun sa ano. And tangina, grabe. Harap-harapan din, no. Parang yung yung laban ni Seiya ni Fukuda, tas ano si Batas. Rinig mo yung tawa ni Batas sa background, eh. Pero ito talaga harap-harapan yung reaction din ni Looney, tagang ito sports lang. Pero tangina, kupal. Gago ka, EJ, yari ka daw kay Looney. Tangina, pag binrekit down yun naman yun. Pero, kidding aside, no? Pero, sobrang rin, palaisipan pa rin naman kung, feeling ko kasi, anytime soon, pwede babalik na si Looney or baka bumatot si Idol Lun. So, actually, tinitimbang ko pa para sa akin ako sino yung mga deserving na makalaban siya. There are few names, pero para sa akin sobrang kulang or may konting meron pa akong lahat naman sila parang getting there na talagang pwedeng masabing ipapang tapat natin kay Idol Luns. Pero siguro may mga kulang pa na kailangan siguro more of experience or let's say consistency sa mga performance. Pero there are few names na naisip ko na pwedeng ipantapat kay Luns. So syempre medyo lalo na pagbabalik ni Idol Luns, so maraming tao manonood for sure, palamang parang ahon na naman yan. And syempre hindi ganoon ka
I mean, sobrang lakas na yung ng lineup niya. So, dapat talagang malakas din yung pantatapat mo kay Idol. So, let's see. Sana makita natin short bumattle soon. No? Pero, ganun pa man. Balik tayo sa battle. Yabang. Ang yabang umasta. Kala mo talaga nagmamater. Yung mga hinahamon niya naman na rapper, hindi bumabatel. Yan lang ba yung kaya mong gawin? Hamunin si Glock at Eminem? Pues bumangon ka dyan sa hukay, mag-flip top tayo, Francis M. Ano? Upal! Balita ko, lumabas na daw yung baby mo. Congratulations. Ito na guys, yung mga nanonood dyan guys, mga bata. Alis-alis muna kayo dyan. Grabe. Tuloy na natin. Brother, isa na namang daddy na rapper. Anong feeling mo? Biniyayaan ka ng ganyan kasi handaan ng maging father? Tanga, binigyan ka lang ni Lord ng anak para may bago na sa iyong maanggel. Yang baby mo na yan, isa ako sa nag-abang dyan. Paborito kong gawin, kilitiin yung paa niya nung nasa loob pa lang siya ng tiyan. Woo! Ito na. Sheesh! Ikinikilit daw habang nasa sinapupunan po. Ano? Sheesh! Alam nyo na yun guys. Hindi ko na explain. Pag ako naging babysitter ni Cray, ipapapanood ko sa kanya yung Skibidi Toilet. Para paglaki niya, maging ganap na siyang abnoy na para bang si Boyet. Joke lang. Sawa na ako mang bullshit. Ayoko na ng mga linyang stupid. Pakakainin ko na lang siya ng pulburon tapos di ko pa iinumin ng tubig. Mas malala pa yung aabutin niya sa mga inabuso ni Michael Jackson. Maglalaro kami ng close open, peekaboo, combo ni Mike Tyson. Bubuhatin ko pa yung anak mong sobrang cute at sobrang pogi. Sabay ipapatikim ko sa kanya yung wasiwas na ginawa ni Incredible Hulk kay Loki. Pag di siya tumigil umiyak, ia-up and away ko yung leche. Para ang naglaro ng God of War, makikita mo si Kratos sa ere. At habang naalutang siya sa hangin, aabangan ko siya bago bumagsak sa may sahig. Boom! Cristiano Ronaldo. Tama na. Sobrang brut. Kinawawa si Cray. Gago. O sige, laro na lang tayo ng bugtong. Subukan niyong sagutin. Ano itong cute na bagay na mas umiingay habang nag-i-spin? Si Rep? Di si Cray nung pinasok ko sa loob ng washing machine. Grabe, alam niyo ba habang ini-speak na yan nung time na yan, yung imagery nung bawat bar na binibitaw niya, bawat yung pag-describe talagang nabubuo sa utak ko, like putik, grabe, sobrang lala. And alam mo yun, yung mga tipong hindi mo ma-imagine na gagawin talaga na like in real life na mangyayari in real life, pero yun nga yung image sheet talagang grabe, as in talagang nabuo siya sa utak ko noon. And actually hanggang pag-uwi daladala ko yung mga, hindi na maalis sa utak ko yung mga image niya. Sobrang brutal talaga nung ginawa dito ni EJ. Grabe. Hindi ko alam kung alam mo, hindi rin ako makapag-react diyan kasi sobrang ang lala talaga. As in. Tuloy natin. Ganyan ako mag-babysit ng hindi ko anak.
medyo may pagkapuwersa. Ang tawag doon, tough love, may halo yung delikadesa. At pag uwi mo, tinanong mo ko, bakit nakabalot siya ng benda? Wala lang yan, sir. Nakanto lang siya sa lamesa. Anong pangalan ng anak mo, Cray? Hi, Cray. Pasensya ka na, ha? Putang ina kasi ng yung mama at papa. Kaka-computer niyong mag-asawa, yung anak niyo nagiging kamukha na nung yaya. Yung asawa mo, reklamo ng reklamo. Minsanan ka na lang daw pumatong. Inasawa mo na daw yung computer. Puta, sino ka? Si Plankton. At kung kayo ni Ann, yung tinuturing nilang Katniel na mala-tandem sweetheart, andito na yung sisira sa tambalan nyo. #Alden Richard. Ann, gagawin ko ang lahat, maghiwalay lang kayo ni Baba. Para meron na akong kabit na makakasama pag wala yung anak ko at asawa. Ann, gusto ko lang sabihin, ang hot-hot mo. Alam mo ba kung ano yung nag-iisang pangarap ko? Ang masira yung putang inang laptop nyo. Grabe talaga. Sinong gustong makakita ng utong niya na pink habang naliligo siya sa shower? Sige, isesend ko sa inyo yung link. Basta tawagin niyo akong master. Di ba totoo naman? Lahat ng lalaki, babaero. Tama? Malibog, salsale. Oy, di ako kasali dyan. Kukumidama, EJ. Gago. Upal. Pero, kaya taas kamay sa mga tulad namin ni Enigma na pinagjakulan si Ann Mateo. Hindi si Enigma, hindi nakaligtas eh. Gag. Woo! Diyos ko po. Papatayin ko na tong hayop na to, kaya sa mga nanggigigil diyang tigang, ako na mismo tutupad sa pangarap nyo na maging single mom si Ann. O ano, damay na naman. Tanga, alam mong para hindi maging boring yung battle, dapat gawin yun. Kasi kung mahal mo talaga siya, bakit lumalaban ka pa din, Chong? Isa lang ibig sabihin niyan at di na dapat pang ma-question, hinahayaan ka na lang din niyang bumatel ng bumatel kasi gusto niya rin naman yung nakukuha niyang atensyon. 1 million para lang sa... Whew! Ganda nung line na yun. Talagang solid. Pasok talaga. Like, sinimulan niya dun sa... Dinamay niya muna yung anak. Tapos, napunta kay Anne. And then yun. Grabe. Dun din lumanding. Sa bag mo? Oh my God, that's fucking crazy. That's only 20 G's for me. Ako bahala sa'yo, lady. Mamili ka na lang ng brand. Kung Gucci ba o LV. Ulul, tanging matatanggap mo lang na bag ay body bag ni Sheyi. Ano? Napipikon ka na. Gusto mo na ako sapakin. Hindi ako pumoporma ng ganto para yung amba mo sa lagin. Pinapakita ko lang sa mga tao kung gaano ka kabadeng, ako na mismo kumakwelyo sa sarili ko kasi alam kong hindi mo kaya yang gawin. Mas malala pa yung inabot mo dito kaysa sa ginawa sa Unisinyo. Personalidad lang din ni Sheyi yung sinasalamin ko. Kaya kahit anong gawin mong pagmamakaawa na ako ay huminto, wala kang karapatang magreklamo kasi gawain mo din to. Sinabayan kita sa personalan kasi magaling ka nga daw doon. Sinabayan kita sa estilo mo kahit nasa makabago na tayong panahon. Kaya iyakin na kampyon. Ano pang pwede mong irason? Nag-overtime na rin ako para wala ka ng palusot kapag natalo ka ngayon. At Enigma! Kung tingin mo, hindi ka madadamay dito, tinetesting ko lang kung hanggang saan yung kapasidad mo para mag-delete ng video. Tangina yung round 2. Gagi. Nag-flashback na naman sa akin yung mga image na iniwan ni EJ po siya. So, grabe, sobrang lakas ng round 2 ni EJ Power. Sobrang demonyo kupal. Sobrang tagang pinindigan niya yung pagiging ng dark humor talaga niya, no? So, grabe. Punta tayo sa round 2 ni Shay.
Ginaya. Ginaya pa talaga ako. Style mo bulok. Paganto-ganto pa si Sundalo. Kala mo talaga, ang angas ni Ugok. Kaya ka lang naman gumaganto kasi may tinatago kang putok. Greenwich by one, take Uy. two. Take out Huwag naman na. ganyan, nakakagutom yan. At saka, hay nako, hindi ko nare-rebat yung sa anak ko. Nonsense naman mga balat ng mga putang to. At least si Christian, iisa lang ang tatay. Hindi ever magkakaroon ng stepdad tulad mo. Oh. Damn! Grabe. Parehas, talagang ano eh. Grabe yung rebat na yun. Solid yung rebat na yun. Rebat pa lang, solid. Lakas nun. Tangina. Gagi, kung sa akin sinabi, tangina, suntukan ko na agad yun. Pero grabe, sobrang solid nun. Tuloy natin. Ang bright daw ni Arik, naisip niyang pagtapatin ang dilim at kasamaan. Pareho daw tayong dark. Ha? Ang liwanag kaya ng aming kaibahan. Masakit lang ako magsalita kasi real talk at minamasama yun ng ilan. Habang si EJ, wala lang. Masama lang ugali niyan. Alam niyo bang para lang i-flex na tatlo na tinalo niya, sinabi niya na tatlo na nalalaglag niya parang anak ni Robin at Mariel? Puta, EJ, kahit si Satanas nag-react dun eh. Alam niyo sabi ni si Satanas, what the hell? EJ, wala nakakatawa sa mga young ones sa maaga naging anghel. Ultimo si young one, magko-comment sana sa video ng offensive, kaso di niya alam spell. Pero real talk, di ba may anak ka na? Oy, anak din. Di ba may anak ka na? Yari ka ngayon. Baba, may anak ka rin pala. Yari ka ngayon. Tay kay Shay. Saya, di ba? Alam mo yung mga nalalaglagan, EJ, pangarap nila yun maranasan. Yung iba nga yun na lang dahilan ba't nasasabik sa kinabukasan. Imagine, excited ka na bigay sa kanya lahat. Binigyan mo na ng pangalan, tapos yung pangalang yon sa puntod mo lang pala masisilayan. Ganyan ang mga panghabang buhay na trauma ng iba na ginagawa niya ang isang Grabe yung ang ganda rin ng linya na yun. Sobrang nagawan din ng justice ni Shay yung linya na yun. Kasi dahil nga sa previous battles ni Shay, ni EJ kung paano niya i-describe yung pagiging yung mga recent panalo niya, no. So puro mga dinadami is yung mga nalaglagan daw na parang anak ni Robin at Mariel. So, grabe. Ganda nung linya na yun and sobrang solid nun, tagang sa pool din talaga. Sobra. Try natin. biro para lamang sa ilang segundong tawanan. Oh, baka sabihin mo, kupal din ako sa mga dati kong laban. AJ, di ako nang dadamay. Tangina, di kasi kita eh. Pero yan, ano yan, ginawa niya yung signature ni Boss Malupito na labas dila. Gago. Nang mga walang kinalaman. Yung anak ni Fukuda, ginawa ko yun kasi kailangan niya maramdamang hindi magandang hilingin ng kamatayan sa pamilya ng kalaban. Kung iintindihin nyo lamang ang context, wala na tayong pag-uusapan. Kasi iba ang may dinadamay kasi kailangan pag-usapan versus kailangang mandamay para lang mapag-usapan. Ganda ng punto na ni Shay. So, kumbaga, ni-explain niya yung side naman niya doon sa mga pandadami niya, like doon sa anak ni Fukuda. So, pagkakatanda ko kasi, hindi ko malaman kung sino MC yung kalaban ni Fukuda na parang yun nga, hiniling nga din niya na mamatay yung family member or what. So, nung naglaban sila ni Shay, ang dinali naman ni Shay yung anak naman ni Fukuda. So, parang in-explain niya dito na may dahilan kung bakit niya dinamay kasi nga kailangan pag-usapan. Hindi katulad iba na dinamay lang para pag-usapan. So, magkaiba yon and i-explain naman niya na maayos. So, which is yun nga, yung iba may namasama yung estilo niya dahil nga parang masyado daw puro damay, ganyan-ganyan. Pero which is in the reality kasi, sabi niya is mas masakit kasi kapag puro real talk talaga, pure real talk. So, yun. Tuloy natin. Tulad ng kasal nyo ni Jonah May.
Isipin mo ako si Batas, pag-usapan natin, pare. Umpisahan natin sa tanong, mahal mo ba talaga yung babae? Kasi di ba sabi mo kay Abra, sasampalin mo siya ng dollar bills? Anyari? Ba't sa dinami-dami ng pinagdaanan nyo at haba ng binyahe, ang ending yung kasal nyo ni Mare parang ginanap lang sa garahe? Puta, di ba pag mahal mo, bibigay mo yung best mo? EJ, yun na yung best mo? Pero kung hindi, umamin ka, di niya ba deserve yung best mo? Kawawa naman si Jonah, Pota, Ox pa kung nag-reserve na lang ng resto. Biruin nyo ang taba-taba ng asawa, ang sikip-sikip ng pwesto. Niwala pa nga atang reception yung mga cellphone sa reception. Bigating guest, meron. Ayun, naghahanap ng lechon. Eto real talk lang, ang manlait ay di ko intention. Sabihan mo sila mag-diet kasi kapag mataba hita sa bandang hiwa, nagkakapawis retention. Bahala ka kung gagawin mo. Ito lang ay aking suggestion kasi nakita ko mga bisita, lahat mukhang may yeast infection. Pero, yung asawa mong teacher, pare, nakakabilib. Nagagawa pa rin magturo kahit may laman yung bibig. Alam nyo, tinuturo yung menu o order na naman ng ramen na may 4 na egg. Kaya ang taba ng leeg. Huwag mong tuturuan mag-jogging kawawa sa heg. Pero bilang teacher, huwag mong tuturuan mag-jogging kawawa sa heg. Pero bilang teacher, yung impact niya sa mundo wala makakadaig. Kasi kapag si Jonah may ampumadyak, buong daigdig! Pero in fairness, kahit ganun yun, iyo pa rin pinakasalan. Kaso, EJ, ang kasal, 1 beses lang yan. Tapos ganun, anong klase kang lalaki? Di mo man lang in-effortan kasal nyo. Natouch tuloy ako, EJ. Buti pa ako, pinaghandaan mo. Ano sasabihin mo? 1 araw lang yung kasal, importante, mahal isa't isa. Ganyan na ganyan din sasabihin ko, pre. Pag walang-wala na talaga. Yun na nga yung point, 1 araw lang, isa. Sa dami ng araw nyo magsasamang dalawa, yung 1 araw na yun, hindi pa naging special. Tinake for granted mong tang-ina ka. Bakit? Ano sabi niya sa'yo? Ayaw niya ng mag-aarbo? Gusto niya, simple lang. Naniwala ka naman. Tanga, alam niya kasing di mo afford at mahal ka niya at ayaw ka lang niyang masaktan. Sabihin na natin, gusto niya naman. Kaso kulang sa budget, kaya ganun ang eksena. O yan yung sinasabi mo, sasampalin mo si Abra ng dollar bills. Ulul, wala kang pera. Kaya sa mga lalaki dyan na nanonood ng live, alam nyo na mga repa. Hindi porket okay lang sa partner nyo ang bare minimum, di na kayo magsastrive makapag-provide ng extra. Gusto nyo itrato kayong hari? Gawin nyo siyang reyna. And that, my friends, ang pinagkaiba ng aming letra. Kasi pag si EJ na nagsusulat, literal na ginagawa niya lamang para sa shock value. At yun lang ang dahilan ba't siya may power sa pangalan. Habang ang mga bara ko, personals overload. Yung power sagad-sagaran. Kasi may purpose at yun ay mag-create ng spark upang yung nasa dilim maliwanagan. Kaya anong dark versus dark? Nagkakamali kayo. Oo, pareho kaming may dilim, pero huwag kayong malilito. Yung dilim ko ay bunga ng liwanag na pinapakita ko. Yang kadilimang pinagmamalaki mo, parte lang ng anino ko. So yun yung round 2 ni Shay. So, grabe, ang lakas din yung round 2 ni Shay doon. Tangina, ang hirap ano na ito. Hindi ko muna i-judge yung round 2 kasi sobrang dikit, sobrang actually perfect din yung performance, yung na spit naman na maayos ni Shay din yung round 2 niya, as in solid din. So and magaganda rin naman ang pili niyang angles and on point din yung mga mensahe nung round 2 niya, sobrang solid din. So hindi ko muna i-judge yung round 2, proceed tayo sa round 3. Yabang! Pinagmamayabang pa niya, grande daw yung kasal niya. Kala mo naman nakaka-impress. Putang ina mo, hindi mo naman papakasalan si Ann kung hindi mo nabuntis. Sino nakapanood na ng mga laban nito sa kabilang liga? Lakas, hindi ba? Bidang-bida. Angas ng mga tira. I swear, soldier soul,
Putang ina ka, Eminem, magnanakaw ka ng linya. Speaking of laban niya kay Six, balita ko nag-walk out ka daw pagtapos ng laban nyo. Sa harap mismo ng mga dabawenyo. Buti na lang yung mahal mo nasa VIP room. Kaya dun ka dumiretso. Kino-comfort ka niya habang nakayakap sa'yo. Sa bandang gilid sila nakapwesto. Alam nyo kung ano yung punchline? Hindi yun si Ann Mateo. O si Gago, nangangatog na yata. Umaalog na yung baba. Ang ina, Shei, oh. Totoo ba, Sensei? Gago talaga to si EJ, oh puta. Try natin. Unti-unti na siyang nauuga parang ngipin ng 5 years old na bata. Pero wag kang mag-alala, hindi ko ibubulgar lahat sa iyong asawa para pag uwi mo mag-away kayo parang si Bongbong at si Sara. Ang ina mo. Ang ina Andy Mateo, ginawa niyang Plan B Mateo. Hindi kita masisisi girl kung bigla kang maging delulu. Tandaan mo na lang yung kasabihang even your own eyes can fool you. Oo, even your own eyes can fool you. Bakit? Sino bang mga legit na fans ni Shei dyan? Aba, may mangilan-ngilan. Pero mas maraming kontra sa'yo, parang nanay lang ni Ann. Di ba tita, ayaw mo kay Shei? Streamer lang kasi siya. Gagi, nakaka-insulto. Sana daw yung sinagot na lang ni Ann, yung 60 years old na byudo. At total parehas din naman na walang laman ng inyong ulo, sulitin nyo na yung pag-OnlyFans hanggat di pa siya nagkakaroon ng cancer sa suso. Kasi, paano kung biglang bumaliktad yung sitwasyon? Maubusan kayo ng pera. Parehas kayong maging baldado. Mga magulang na kayo na walang kwenta. Tanging mababalitaan nyo na lang yung anak nyo nagpupunas ng lamesa habang binabanggit niya yung mga katagang, okay na po, malinis na po. Ano pa pong iuutos nyo, Ma'am Leresa? Pero at least kasama niya magulang. Laresa yung ano, yung ata yung, kung nagkakamali yung anak, pangalan ng anak ni Fukuda. niya. Di katulad ng magulang mo, pinamigay ka lang kay Tita Nida. Puta, ayaw mo yung bata ka palang ginawa ka ng certified na niga. Bata ka pa lang daw kasi yung pagmumukha mo mukhang magdadala na ng consummation. Ikaw lang yung kilala kong may malaking mata na hindi nakaranas ng supervision. At yung lolo mo nagpaaral sa'yo, nakakaawa. Meron siyang apong tanga. Kakaantay niyang makatapos ng abugas siya. Ayun, abo na siya. Hindi to yung EJ na classic na inaasahan yung maging laugh trip. Binabalaan kita, Shei. Higpitan mo yung kapit dahil wala rin mangyayari kahit umawat pa si Arik. At sisiguraduhin ko, lahat ng magre-react sa bahaging to hindi makakaakyat ng langit. Sa mga batang nanonood dyan, para sa sarili nyo tong kaligtasan, panoorin nyo kapag tulog na magulang nyo tapos yung volume pakihinaan. Kasi malaki daw yung kitaan sa live. Yan yung aking nabalitaan. Pues magla-livestream din ako ngayong gabi. Sa dark web nga lang. Mas malala pa to sa Visconde at the Ser Corbito. Dahil pag inatake ako ngayon ng PTSD, patay tong Shei dito. Wala akong ititira. Tawa siya. Ginamit na naman yung PTSD eh. Gago talaga si Shei, oh. Tuloy natin. Miski isang ongki ko, unti-unti kayong malalagas parang pamilya Aquino. Babatiin ko yung nanay mo ng magandang gabi, Maria Luisa. Sakto yung bahay niyo, hindi nakakandado. Gigilitan ko siya sa may lababo habang naglilinis siya ng plato. Sasaksain ko ng maraming beses sa tiyan, likod, binte, tsaka braso para mas marami akong butas na papasukan kapag tinitigasan na ako. Wala akong pake! Oh. Tangina. Shit. Tangina, grabe ka. Grabe ka, EJ. Pucha. Grabe yun. Hirap tutuloy ko pa ba? Nadya ka na. Ituloy natin yung round 3. Wala akong pake! Kahit may batang umiiyak pa, tatalsikan ko pa yan ng tamod parang ginawa ni Tekla sa anak niya. Gusto nyo bang malaman kung paano tumatakbo yung sex life ko?
pakibinyagan na nyo na yung bata na mahugasan na yung flashlight ko. Wala akong pake, di ako Tangina, brutal gago. The way yung habang sinasabi niya, talagang nabubuo sa utak mo yung image siya nung nangyayari po. Grabe, hindi ko kayang like imagination lang, grabe. Sobrang lala. Kikinig sa kung ano man subalit bagamat at datapwat. Ginagawa ko to mag-isa ng walang halong kasabwat. Tututukan ko pa yung asawa mo ng matalim na panaksak. Mamili ka, papatayin ko to, kakantutin mo yung sarili mong anak. Pati yung kapatid mong si Moy, tsaka si Ann, sabay-sabay mabibiyak. Hindi ko to malilimutan dahil yung gamit ko itak. Ginagawa ko ang lahat ng to habang ako'y umiiyak katulad ng ginawa ko sa mga pamilya na pinatay ko sa Iraq. Wala akong pake. Kahit yung mga loyal fans ko ay nasusuka dahil wala naman tong pinagkaiba sa ginawa mo sa anak ni Pukuda. At pagkatapos nun, sigurado ikay matataranta. Magpapakita pa ako sa harap niya habang iniiyakan yung pamilya niyang nasalanta. Kahit pwede kitang patayin, wala pa rin akong gagawin sa kanya dahil mas masaya kapag nakita kong nagpapakamatay ka. And that's close casket. Beyond recognition. Ayoko na ng mga tawanan. Sawa na ako sa ganyang feeling. Yung komedyante na persona, hindi ko na yan mithiin cause I have lived long enough to see myself become a villain. Ano? Lumampas na ako ng linya. Eto ba yung gusto nyong anyo? Ang nakakatakot nga lang dyan, eto na yung totoong ako. Ako na nagpakakontrabida dahil di mo maayos na nagampanan yung papel na yan at ikaw na yung ginagawa kong bida nang malaman mo kung gaano yan kasarap sa pakiramdam. Grabe yung round 3 ni EJ. Hindi pa tapos to pero grabe yung pinortray niya, talagang pinindigan niya all 3 rounds yung niya. Pagiging dark humor king niya po siya, grabe. Sobrang lala. And ironically, hindi ito yung the usual setup na ina-expect ni Shay, kasi alam naman natin guys, kapag Shay ang lumalaban, siya yung mas kupal, mas pagdating sa cloning or damayan. Pero sa laban na to, so far siya yung parang nagiging bida. Yun yung sabi ni EJ na parang nagbumukhang bida, nagbumukhang mabait si Shay dito sa laban na. Kasi mas malala yung pangungupal ni EJ. Grabe. Tuloy natin. Sadyang hindi ko na alam kung ano yung tama at mali. Sinusulit ko na lamang yung bawat sandali. Binidyohan ko pa lahat ng pangyayari para may remembrance akong matabi at para mayroon akong pagjajakulan kapag hindi ako makatulog sa gabi. Yan yung estilo mo. Ginawa lang kitang ehemplo mula sa marumi mong utak at bunganga na walang preno. Kung pagiging kupal na imahe, yung nais mong masemento, pues mamamatay ka ng bastos na walang makukuha na respeto. Bate lang po. Kung may magre-react man dyan sa mga baraon nilatag, panoorin nyo mamaya sa judging kung paano magre-react si Sayad. Kung tingin mo hindi ito magkakatotoo, pues puking ina mo. Alam mong pwede itong mangyari kasi taga-QC lang kayo. Kung ayaw mong magkatotoo yung skema ko, pues pakinggan mo ko. Ilak mo lagi yung pintuan nyo sa room 706, 7th floor, building 412 ng Amariles Condo. Grabe yung round 2 ni EJ. So, yun mula round 1 hanggang round 2, naging dark, sobrang dark nung round si EJ, sobrang kupal, sobrang brutal. Hanggang naman yung round 3 ni Shay. Dinamay na naman si Ann para sa quick laughs, mabilis na tawanan. Ano ba naman to? Papupuntusan na naman ba ang mga ganito na paulit-ulit na ginawa na rin ng aking ibang kalaban? Lahat buong round 3 niya. Alam niya kasing hindi totoo, kaya tapang-tapangan. Yung buong round 3 mo, pre, parang time limit sa battle namin ni Sixth Street, gawa-gawa lang. Alam mo ba, share ko lang, na naginip ako.
may washing machine. Tapos parang may isang salesman na kulot. Hindi ko maalala yung pangalan. Nagpasok siya ng damit sa washing machine. Naglagay ng sabon. Paglabas, ang linis agad nung labahan. Sabay banat sa dulo, champion! Tanggal agad ang mantsa sa unang beses na pagsalang. Ito rin nananaginip. Pineflex niya kay Kalis Move. Siya'y maraming views. Puta, sabi ko, saan banda? So nagpunta ako sa chinekorank niya sa versetracker.com habang nakaplay yung isa sa background, isa sa mga laban niya. Number 1, si Sinyo. Number 6, si Shei. Sino tong nasa baba ko? Si Apex. Tangina, yung sa Apex, oh. Tangina. Gago talaga. Tinamaan ang ligaw na dis. Gago. Uy, shit. Ito natin. Ito. Ano ba tayo? 2015, saka ka na mag-flex. Linggo na. Isa. Si Apex. Si Apex. Scroll. Di ko pa rin makita pangalan niya. Puta, tapos na mag-shoutout kalabo mo 3GS, di ko pa rin nakikita kung nasan ka. Tapos sunod kong pinlay ang probinsyano. Magmula umpisa. In fairness, nalibang ako kahit paano. Saglit lang, nakita na kita. Sabi ko, okay to, ganda. Tuloy ko bukas. Chinek ko anong episode na ba. Pagsilip ko, puta, ang huling 2 linggo na. Kaya hindi ko gets ba't flex to ng flex ng views. Nakakataka. YouTube niya, 4K subs. Yung 1K doon, kamag-anak niya pa. Hindi bagay sa'yo ganyang banat, tanga. Nakakatawa. Saka ka na mag-flex ng views. Pagka chinek yung rank, isang click lang, andyan ka na, hindi yung hinahanap ka pa. King ina mo ka, para kang Dalmatian, rank 101. Tapos views tinatahol nito. Masyado mong binibigyan ng props ang iyong sarili. Mataas pa rank ni Tuweng kaysa sa'yo. Langya ka, EJ. Huwag ka naman, mahiya ka naman. Tigilan mo kaka-flex mo sa iba. Mas marami pang views si Batang Rebelde sa'yo. Partida, underrated pa siya. Kahit sino dito, walang king mag-flex ng views maliban sa isa. Si Sinyo lang talaga. At kilala nyo naman kung sino nagpasikat sa kanya. Yung nanay ni Ann. Hindi ako credit grabber. Kala nyo ako magkiklaim? May kilala ako, ganyang rapper. EJ Power yung name. Kasi sabi niya, binitbit niya ang pangalan ng flip-top sa ibang bansa. Nung laban niya kay Poison, sinabi, Hoy! 2015 pa lang! 2015 pa lang, most viewed rap battle league in the world na ang flip-top nang di ka kasali. Kasi kami nagparami. Kaya mahiya ka, Mr. Rank 101. Ako nga never nag-claim ng ganyan kahit parte ko ng most viewed sa flip-top, most viewed na 2v2 at most viewed na 1-on-1. Bakit? Nung pumasok ka sa liga, wala naman nagbago. Dumami lang kulot. Anong binitbit flip-top? Ika nga ni Zaito, tae mo supot. Iniisip ko, ba't to pumipiyok? Ngayon, alam ko na sagot. Kasi pinipilit yung boses na i-flex kahit di niya naabot. Sabi pa kay GL, sa batch nyo, ikaw ang may pinakamakapal na mukha kasi sinusumbat mo ang mga bagay na di mo nagawa. Uy, bagay sa'yo. Bumanda pabalik. Alam mo ko, kasi EJ, dapat nagre-reflect ka rin. Try mo kaya sinabi mo kay Romano, mag-rap ka sa harap ng salamin. Ay, kaso, narcissist si Tarantado. Ang may isip niya lang ay kung gaano siya kagwapo. Tingin nga akong pogi. Alden Richards, baka Edo Manzano. Edo, ikaw pala yan, Pero so far, ang ganda ng angle dun ni Shay yung about sa pag-flex ng views and yun nga. Malakas yung laban ni EJ tsaka kay Kalis Moves. Yun nga lang, parang napuna nga doon na parang pineflex niya naman ay kahit na hindi naman talaga siya yung dapat mag-flex nun. Kumbaga, yun nga, rank 101 nga daw siya sa listahan ng sa verse tracker daw sa most viewed eh. So, number 6 si Shay. So, kumbaga,
parang ang labas ni ano is ano credit grabber, and yun nga 2015 pa lang number one na yung flip top na rap battle sa buong mundo. Wala pa nun si EJ Power. So parang inano ni Shay na ano yung wag ka mag-flex ng mga bagay na hindi mo naman talaga nagawa. Di ba? So yun, try natin. Lalo sa taas ng labi, pareho silang walang hati banda rito. Umiinom ata palagi ng alak dati nung buntis si Mrs. Florentino. Kasi may fetal alcohol syndrome yan eh. O pwede ring lobar holopresencephaly, no? Ay, di ko rin yun alam guys. Gusto ko lang magmukhang matalino. Kasi sa kanta niyang Weirdo, na may 7K views after 1 year as of writing, dinidis niya yung mga bobo. Intelligent daw kasi siya. Lagi daw siya tinatawag na weirdo kasi lagi nag-iisip ng mga salita. Ulul, bakit? Alam mo ba yung pneumono ultramicroscopic silicovolcanoconiosis ha? Tangina ka? EJ, kung matalino ka talaga, dapat alam mo sa mga bobo, isa ka. Kasi sino dito nakakaalam kailan nagsimula ang universe? Ikaw? Di mo yun alam, tarantado. Pwedeng alam mo na dahil sa Big Bang nag-exist tayo, yung nag-cause ng Big Bang, paano? Kung titignan yung big picture, hindi nga kayang ipinta ng isip natin ang buong litrato. Supposedly limitless ang imagination, pero ganun tayo kalimitado. Tapos mangmamaliit ka ng tao kasi may sarili kang mundo. Gago! Wala ka pa nga atang sariling bahay sa Colorado. Nagmamalaki, Earth nga, tuldok lang sa kalawakan. Paano pa kaya to? Isa ka lang tangang battle rapper na sa isa buhay hindi pa nanalo. Ako, sa 2x2, pati sa buhay, panalo. Yung kinokonsiderang GOAT ng marami, 2 beses ko tinalo. Yun ang totoo, ang tunay na flex. Tangina, nangyari talaga yun. Tinalo ni Shay si Idoluni ng 2x2. Sila ni Smug and 1-on-1. Ahon din yun. Ganda rin ng laban na yun. So, yun yung literal na flex talaga. Like legit flex na lahat alam ng tao, lahat ng fans ng Battle Rap alam yan. So, yun. Yung maganda ginawa dito ni Shay na iniisa-isa niya yung mga fineflex ni EJ na hindi naman talaga, hindi naman talaga dapat i-flex. And ngayon, siya naman ngayon nag-flex ng talaga mga ka-flex na ginawa na napatunayan niya talaga nagawa talaga yung sa rap battle. No? So, sobrang solid. Tuloy natin. Ayaw kong i-flex yan kasi isa siya sa mga hurado. Rap battle resume pa lang, panis ka na. Di pa kasama pera sa bangko. Achievement sa ibang eksena, pati sa iba kong trabaho. Yung album ko na pinapirmahan mo dati, dekada na, piniplay pa sa radyo. Tandaan mo, EJ, sa pangalan ka lang may power, pero pagdating sa estado, mas may power ang aking pangalan, mas enlightened pa ako. Lahat yan di mo nagawa, mag-feeling lang ang alam mo. Anong greatest of all time? Inidoro lang ang trono ng tangang to. Ayoko nagsiselfie bars, kaso minsan kailangan magganto para patunayan sa mga tulad mo na mas angat ako sa'yo sa lahat, pati sa pagbubuhat ng bangko. Na solid nung round 3 din ni Shay. Actually, ano to para sa akin, nagtayo sila pasan tayo sila sa round 2. In sa round 3, halos tayo din sila. Kasi, though nag-dark humor si EJ, kaso nga lang, may dinamin na naman niya ulit si Andun sa nag-round 2, tas sa round 3. So, parang same angle naman. Pero dito kasi, ang maganda dito, yung maganda naman sa round 3 ni Shay, yung angle na napili niya, kasi nag-selfie bars na rin siya sa dulo, mid ng ano niya. After niya punahin yung mga mga false claim ni EJ Power, no. So sobrang lakas din ng round 3. Sobrang lakas ng battle overall, and actually sobrang nahirapan din akong i-judge tong laban na to nung live. Like ano kasi, context-wise, sulat-wise, mas kay Shay. Kasi hindi naman ako ganun ka-fan, or siguro hindi ko lang trip
yung naging character ni EJ na sobrang dark. Pero kasi sa rap battle talaga sobrang solid nung pinakita talaga ni EJ. Sobrang solid din nung bigyan na niya ng justice yung dark humor niya. Which is para sa akin, magma-matter na lang to sa mga magiging judge ng laban. Pero para sa akin, guys, siguro ano to, pwedeng kay Shay, pwedeng kay EJ, pero kung pagbabasihan ko na lang siguro kung sino yung mas nagampanan nila na mas maganda yung role nila, or yun nga, para sa akin overall si Anto kay EJ to, kasi yung pagiging dark humor king niya talagang pinakita niya rito. And sobrang props kay Shay kasi sobrang lakas din ng laban ng pinakita ni Shay dito, ni Sensei Shay dito, sobrang solid talaga. So shoutout sa iyo, Sensei Shay, and kay EJ Power. Congrats sa inyong dalawa sa magandang laban, and grabe sobrang siksik. And yun. So yun, alam ko na dito si EJ Power. So 5-0 yung boto ng Horado, no. So pero para sa akin pinakadikit, round 1 lang medyo difference, round 2, round 3 sobrang dikit na nun. So yun, kaya tinay ko na yung round 2, round 3, so round 1. So yun EJ, and yun nga dahil mas dark siya ngayon. So pero sobrang props sa kanilang dalawa, and again, sana mas makita pa natin sila ulit this year na mga ganitong classic na laban, no. Pero grabe, sobrang solid nito. So yun guys, so kung nakaabot ka man sa point na to at kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, subscribe ka na, and comment down below lang kung ano yung gusto mong battle na igawa natin na review, and like and share na rin ang ating mga video reactions. And yun lang. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Peace out, yo. Sheesh!